Ginagawa mo ba tong setting na to every time na nag-a-upload ka? At totoo ba na ayon sa policy ni YouTube, maaaring magkaroon ka ng enforcement action galing sa platform kapag hindi mo to ginagawa o paulit-ulit mong ini-skip every time na nag-a-upload ka? Ako, mukhang delikado yan. AI channels or hindi, dapat alam mo to. May 30, may na-receive akong email from YouTube at ang nakalagay dito is updates from YouTube. This is all about AI disclosure or AI labels. We must do or practice every time na nag-a-upload tayo ng mga videos. Ngayon ko lang na-receive yung email na to about this AI disclosure. At nakaraan ko lang napansin na ay, may ganitong setting na pala kapag mag-a-upload ng video. Kapag may mga bagong setting, mga mamster, kailangan alamin natin kung para saan yan. Ano yung function yan? Dapat alam natin kasi mamaya, mali yung mapili natin. Yan pa yung ikakapahamak ng channel mo. Mga mamster, ito yung setting na tinutukoy ko sa inyo. So, itong setting na to, wala tayong dapat ikatakot. Hindi naman strike yan. Pero, pwedeng maging problema mo yan in the future. Kapag napansin ni YouTube na habitual na or intentional na yung pagtatago mo ng mga AI-generated content, yung hindi mo pagdi-disclose ng mga AI content mo na ina-upload. Alam nyo naman, sobrang stricto na ni YouTube ngayon, especially about AI transparency. That's why ginawa rin nila yung settings na to para maging aware din yung mga viewers sa mga video na ina-upload natin, especially yung mga AI channels. Kaya i-discuss natin ngayon mga mamsters sa video na to. Ano ba talaga itong AI disclosure na to? Pangalawa, kailan ka mag-yes at kailan ka mag-no. Kasi kailangan mong mamili dyan every time na mag-a-upload ka. Dapat aware ka kung ano yung pipiliin mo. Yes ba or no? Pangatlo, bakit maraming mga creators ngayon ang hindi ito pinapansin or ginagamit? Pang-apat, ano ang risk kapag paulit-ulit mo na hindi dinidisclose or dinideclare? Sa palagay ko mga mamsir, simula pa lang to. Kasi dumadami na yung mga AI faceless channels, AI voices, AI influencers, AI news channels. So asahan na natin na mas magiging aggressive si YouTube sa pag-regulate nito. Kaya ano ba talaga ang AI disclosure na to na bagong settings every time na mag-a-upload tayo ng ating mga video? So, ayan, babasahin ko na lang para mabilis tayo. Ang AI disclosure po ay isang feature ng YouTube na humihingi sa mga creators na sabihin kung gumamit sila ng AI para gumawa o magbago ng content na mukhang totoo. Sa nakikita ko mga mamsir, ang layunin lang talaga ng AI disclosure na to ay hindi para mahirapan o parusahan yung mga AI creators, kundi para maging transparent sa lahat, especially sa mga viewers. Para mas maintindihan yung mga mamsir, sa madaling salita, kung yung mga AI content mo na ina-upload dito sa YouTube ay maaaring mapagkamalan na totoong tao, totoong pangyayari, or totoong lugar, gusto ni YouTube na malaman ito ng audience. Kaya ngayon ay naglagay na sila ng AI disclosure setting sa upload process natin. Pangalawang tanong, sasagutin natin, kailan ka dapat mag-yes at kailan ka dapat mag-no. So ayan mga mamsir, babasahin ko lang po yung setting na to, no? May kita nyo AI use. Was AI used to generate or edit your content in any of the following ways? Ayan, makes a real person appear to say or do something they didn't say or do. And then alters footage of a real event or place. Ayan, generates a realistic looking scene that didn't actually occur. So pipili ka lang dyan mga mamsir kung yes or no. So, mas i-explain pa natin yan. So, mapapansin ninyo sa bandang baba nakalagay, di ba, to follow YouTube's policy. Ayan, hindi ako ang may sabi nito. It is based from YouTube's policy. You are required to tell us about your use of AI. This includes realistic sounds or visuals made or edited with AI.
Ito mga ma'am sir, para mas maintindihan ninyo. Piliin ninyo yung yes kapag ang AI ay ginamit para gumawa o baguhin ang content sa paraang mukhang totoo. Ano yung mga example nun? So, example niyan, AI-generated news footage. Pangalawa, yung mga AI celebrity voice clone. Ayan. Pangatlo, yung mga deepfake videos. And pang-apat, yung mga AI-generated realistic people. At yung ilan pang mga halimbawa niyan ay yung mga AI scenes ng sakuna, di ba, mga gyera o krimen na hindi naman totoong nangyari. So, nang sa ganon, di ba, aware naman yung viewers ninyo that video is only AI. At wala kang intensyon para lokohin, manlinlang, na isipin ng mga viewers mo na totoo yung mga pangyayari na yan. Kasi hindi naman talaga. So, kailan ka magno-no? Piliin mo ang no kapag ang AI ay tumulong lang sa paggawa ng video mo o ng content mo, pero hindi gumawa ng realistic fake content. Example niya, number 1, ChatGPT for your script. Ayan. Kung hindi man ChatGPT, Gemini, or whatsoever, na tool na ginagamit mo for your script. AI subtitle generator, AI grammar checker, pang-apat, AI noise removal, AI editing assistance, Canva AI tools or CapCut AI tools. Gumamit ka lang ng AI tools for ideas and research. So, that's the time na pipiliin mo ang no. At pangatlo, bakit marami namang mga creators ang hindi ito ginagamit? Actually, maraming dahilan yan, mga ma'am sir. Unang-una na dyan, kasi hindi nila alam. Hindi pa nila alam ang policy na ito. Kaya that's one of the reason din kaya ginawa natin ito ng video. Diba? Kasi tayo minsan, aminin natin, basta-basta na tayong nag-click. Diba? For example, basta na lang natin i-click yung no na hindi natin binabasa yung tanong kung para saan ba yung setting na yun. Okay, pangalawa kung bakit maraming mga creators yung hindi ginagawa or ginagamit itong AI disclosure na to, ayaw nilang maapektuhan yung kanilang reach or views. Okay, yan yung pangalawang rason mga ma'am sir. So, takot silang maapektuhan yung kanilang views. Kasi may ilang mga creators na iniisip na kapag nag-yes sila, pinili nila yung yes, ay maaapektuhan yung kanilang views. Actually, wala pang nagpapatunay o wala pang katunayan na may epekto ito or masamang epekto ito when it comes sa views ng mga videos natin. Walang ebidensyang nagsasabi or nagpapatunay na automatic na mababawasan yung views mo or bababa yung views or reach ng videos mo. Okay, pangatlo, ito iniisip ng ibang mga creators naman na kapag nag-yes sila, automatic demonetize na sila or magkakaroon kaagad sila ng violation, mai-strike, ganon yung nasa isip nila. Pero isa ito sa pinakamalaking misconceptions about this AI disclosure. Hindi po ibig sabihin na because of this AI disclosure ay demonetization na agad. Magkaiba pong usapin yung disclosure at yung monetization. At pang-apat, ito yung pinaka-intense. Ayaw nilang gawin itong AI disclosure na to kasi ayaw nilang malaman ng mga audience nila na hindi totoo yung ina-upload nila. Kumbaga, ang intention talaga nila is linlangin yung mga nanonood sa kanila na magmukhang totoo talaga yung ina-upload nilang mga video. Na ang totoo naman talaga ay hindi. Mas gusto nila na isipin ng mga audience na it's organic or manual yung pagkakagawa ng kanilang mga video. At ito na mga ma'am sir. Ito na yung pang-apat at pinaka-importante sa lahat. Ano yung pwedeng maging risk kapag paulit-ulit na hindi mo dinidisclose o ginagamit yung setting na to? Isa sa posible at maaaring violation na po pwede nating makuha o mangyari sa atin ay policy violation. Mga ma'am sir, kapag nakita ni YT, ni YouTube na may pattern na always ka na lang hindi nagdi-disclose every time na nag-a-upload ka ng mga AI videos or ng video mo, that's the time na maaari tayong magkaroon ng policy issues. Pangalawang risk na po pwedeng mangyari ay magkaroon ng masusing review ng channel. Posible pong mas mapansin o mas masuri ng mabuti yung channel natin. Sa halip na hindi masyadong mapansin, di ba?
mas mabibigyang pansin kasi nakikita nila na paulit-ulit na lang na every time na nag-upload ka ay hindi mo dinidisclose yung iyong mga AI videos. Masasala po talaga ng system yan kung sino yung nagdi-disclose at kung sino yung laging nag-i-skip. Pangatlo, trust issues sa platform. So, yan po yung pangatlong risk. Sabi ko nga kanina, habang lumalakas ang AI, mas nagiging aggressive si YouTube when it comes sa transparency. So, meron akong nabasa na yung mga creators na hindi sumusunod sa mga ganitong policy, na hindi pagdi-disclose ng kanilang mga content, maaaring magkaroon ng trust-related concerns in the future. Pang-apat na risk, future enforcement risk. Nowadays, mabilis magbago ang AI policies. Sabihin natin na yes, hindi masyadong mabigat yung enforcement ngayon when it comes sa mga ganitong policy. Pero darating yung time, one day, posibleng mas magiging mahigpit ang YouTube dahil dumarami na yung mga realistic AI-generated or altered content. And ayan, babasa nyo naman dyan mga ma'am sa risk of not disclosing. Creators who consistently choose not to disclose this information may be subject to manual application of a label or penalties from YouTube, including removal of content or suspension from the YouTube Partner Program. Hindi po akong may sabi niya, that is from YouTube policy. So, ayun lang mga ma'am sir, simpleng closing natin. Hindi nila ginawa yung setting na to para pahirapan yung mga AI creators. Gusto lang nila sa part ng mga audience, sa part ng mga viewers natin, viewers ninyo, ay aware yung mga viewers, aware yung mga audience natin kung totoo ba, realistic ba, or hindi yung mga na-upload natin. Alam naman natin na mawalan ka ng channel, affected yung health mo. 'Di ba? Hindi maiwasang magka-anxiety ka, ma-depress ka dahil matagal mong pinaghirapan niya. So, ayun lang mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung konting discussion na to about sa AI disclosures, no? Dito sa bagong setting, every time na mag-upload tayo ng mga video, especially sa mga AI content, AI creators, sa mga gumagamit ng AI tools. Ayan. So, ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated at alam ninyo pag meron tayong mga bagong videos. And before I end mga ma'am sir, gusto ko lang pasalamatan yung mga members ko last month of May. Ayan, thank you so much sa mga nag-avail ng membership, sa mga bagong members no last month, and sa mga nag-rejoin din. Ayan, syempre sa mga old members natin na continue nagre-rejoin ng kanilang membership. Ayan, thank you so much mga ma'am sir. And I hope, ayan, tuloy-tuloy tayo this month and sa mga susunod pa and madagdagan tayo mga ma'am sir. So ayun lang, more power and God bless. And also to our new subscribers, sa mga old subscribers natin, sa mga loyal supporters, loyal viewers, dyan sa comment section. Ayan, thank you so much guys sa support ninyo. I hope, I wish lahat tayo, hindi lang ako, hindi lang sila, lahat tayo, pati kayo, sumakses dito sa YT. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!